So, habang wala pa yung PBA at off-season ngayon, so wala akong ibang matopic. So, gusto ko sanang itopic about dito sa PBA Moto Club, yung kanilang vlog episodes na ini-interview mga dati nilang kapwa nila dating player. So, itong PBA Moto Club ay yung mga vlogger dyan, yung mga dating PBA stars like Rico, JJ, at iba pa. So, maraming subscribers itong Moto Club sa Facebook at sa YouTube. So, shout out dito sa PBA Moto Club. So, pinapanood ko lagi yung PBA Moto Club at ini-interview yung mga kapwa nila dating player. So, gusto ko sanang i-topic, i-vlog anong masasabi ko about dito. So, ito yung kanilang 1 year ago na ito guys, ito. Yung mga dating players na interview nila, mga dating na under ni Coach Yeng Yao. So, anong masasabi nila tungkol sa dati nilang head coach? So, ano yung trato nila nung ever since naglaro pa sila, halimbawa sa Rain or Shine, sa Red Bull. So, by the way, mamaya may laban yung Gilas versus New Zealand. So, supportan yung ating pambansang kupunan. So, tingnan natin kung makakabawi itong pambansang kupunan natin na Gilas Pilipinas dahil sa kanilang unang game versus Chinese Taipei ay nabago sila. So, abangan natin kung makakabawi itong ating Gilas. So, punta naman tayo dito sa Moto Club. So, itong si Coach Yeng Yao, so kilala na naman natin lahat ng mga Filipino basketball fans kung sino itong si Coach Yeng Yao. So isa sa mga pinakamabagsik, madisiplina at mabokal sa lahat ng coach. Sa nakikita ko sa lahat ng coach na panood ko sa PBA, sa TV man o sa live, isa si Coach Yeng Yao sa mga talagang mabokal, madisiplina, at makikita natin yung mga style niya, no? Yung walang superstar, walang tapon, at lahat magagamit. At natandaan ko yung nasa college pa ako, may professor ko noon na talagang stricto siya. Stricto siya sa classroom at stricto siya lalo na sa grades, no? At very strict siya pagdating sa classroom pero sa labas mabait pala at madali mong makausap. So, diyan ko nakikita kay Coach Yeng. So, stricto siya sa court pero pagdating pala sa labas ay mabait pala. So, nakita ko na yan nung 2022 nung interview yan dahil supporter siya ni Lenny noong 2022 presidential election. So doon ko nakikita yung Yeng Yao, talagang Yeng Yao, no? Talagang di ganon, no? Yung pareha sa PBA na talagang tinatakutan ng lahat, kinatatakutan. So talagang ganon lang talaga si Coach Yeng Yao, ganon yung style niya. Lalo na sa mga pagtrato sa mga players niya at sa mga kalaban nilang koponan. So, itong si Coach Yeng Yao, marami na itong championship na panalunan sa PBA. Siguro 6 or 7 championship. So, i-check ko kung ilang ba championship ni Coach Yeng. Pero ang alam ko, nasa 6 or 7. Tapos, sa mga nasubaybayan ko, napanood ko na PBA games, makikita mo yung, napapanood ko yung mga laro, no? Kung saan coach si Coach Yeng. So, makikita mo, sa ilang taon ni Coach Yeng yan sa PBA, majority, yung mga teams na pinagdadaanan niya, ay halos, ay majority, pumapasok sa semifinals. Minsan finals, at minsan championship. Mas marami pa yung runner-up kasi championship, sa totoo lang. So, bihira lang ma-eliminate yung team niya, no? Na under ni Coach Yeng. So, majority talaga pumapasok sa semifinals dahil sa ganung sistema niya. Lalo na yung mga import, no? Pag-handle niya sa mga imports. So, dyan lumalakas yung team ni Coach Yeng. Halimbawa, dyan sa Red Bull, sa Rain or Shine. So, yan yung mga ano ni Coach Yeng. Yung mga plays ni Coach Yeng dyan sa PB. At medyo effective naman. Lalo na paggamit sa player. Halos lahat na ginagamit eh. Lahat nagko-contribute at halos walang tapon, walang superstar. At wala akong narinig na iisang player o dating player na under kay Coach Yeng Yao na nagrereklamo laban dito kay Coach Yeng.
na itong si Coach Yeng ay ganon, ganon, ganon. So wala pa ako narinig na maski isang coach at maski isang player na nagrereklamo laban kay Coach Yeng Yao. So halos sa napanood ko, testimony, halos lahat, makikita mo halos lahat ng dating nahawakan niya or magiging yung mga current na mga players niya sa Rain or Shine ay gusto yung ganyang estilo ni Coach Yeng Yao. So ako naman mas gusto ko yung ganyang style. Kasi guys yung lalo ng paggamit niya ng player. Kasi kung sa ibang coach ka, may player ka dyan na mas priority nila yung mga superstar. Lalo na yung mga star player at kilala. At yung mga players na magaling lang sa practice pero hindi naman ginagamit. So, ganun siguro. Respeto na lang natin yung ganun talaga siguro yung style ng ibang coach. So, ganun. May iba-ibang estilo May iba-ibang estilo yung mga coach dyan sa PBA. Pero dito kay Coach Yeng, yun yung nagustuhan ko. Kasi lahat walang tapon. No? Sinasabi ko walang tapon, walang superstar, lahat nagko-contribute. So, medyo may epektibo doon sa kanilang laro. Lalo na lagi silang pumapasok sa playoffs. So, yun yung nakikita ko. At sana mayroong head coach in the future, magiging head coach man ng PBA or di kaya sa NBA sana, no? Nagagaya dito sa estilo ni Coach Yeng Yang. So, yun. So, in-interview yung mga players yung mga dating nahawakan ni Coach Yeng, maging yung mga nakalaban, no? Ng player. Halimbawa itong si Mark Pingris. So, parang hindi niya nadaanan si Coach Yeng. So, itong si Coach Yeng Yao ay kinakantsawan yung mga kalabang player. So, halimbawa itong si Pingris, tinatawag na bakla. So, tingin ko si Coach Yeng parang strategy niya yun. Si Coach Yeng magaling mag-strategize ng player. So, isa sa mga strategize niya yung kinakantsawan, binubully yung mga player. So, hindi naman siguro bawal yan, no, sa basketball. Basta hindi lang no, parang naging racist, no, yung mga ganon or nang babastos. So, parang yung mga ganon ni Coach Yeng ay ah, hindi siguro bawal yung mga below the belt. No? So, ganun talaga yung estilo ni Coach Yeng. So, tingin ko, ginawa niyo yun para hindi makapokus yung mga kalabang players. At lalo na yung mga kalabang team. So, halimbawa yan si Pingris. So, kinakantsawan niya, binubuli niya. So, ang epekto nyon, halimbawa kay Pingris, hindi siya makakapokus sa laro kasi dahil dito kay Coach Yeng. So, narinig niya yung ano ni Coach Yeng. So, yun. So, yun yung strategize ni Coach Yeng Yao. So, kilala si Coach Yeng sa pagdidisiplin ng player. So, important talaga sa mga player yung disiplina. So, lahat ng sport siguro, kailangan ng disiplina. So, kung wala kang disiplina, wala kang motivation, so, ganun lang yung ano mo, hanggang ganun ka na lang, so wala rin, hindi ka mag-excel at hindi ka mag-improve. So yan yung gusto ni Coach Yeng sa mga players at halos lahat gusto yung ganung estilo ni Coach Yeng Yao. So yun guys at yung isa pa in-interview rin si Jerby Cruz. So itong si Jerby Cruz, siguro pinagalitan niya noon dahil siguro masama yung laro niya or masama yung depensa. So ito si Jerby Cruz, pinagalitan siya ni Coach Yeng, ang sabi, angats mo Jerby. O yun, di na natin sabihin yung ano, baka bawal yan sa YouTube, no? Yung pagmumura. So yun, part yun ni Coach Yeng, para madisiplina naman yung player. At itong si Coach Yeng strict yan sa court pero pagdating sa labas mabait din pala, no? At madaling pakisamahan. So yan yung masasabi ko rito about dito sa PBA Moto Club na episode.
about dito sa mga players. In-interview sila. Mga 1 year ago na itong video ito. At in-interview sila kung ano masasabi nila dito sa dati nilang coach na si Yeng Yao. So, yan. So, yan guys, panoorin nyo sa Moto Club. So, sa susunod, yung pag-usapan natin yung interview nila kay Willie Miller. So, maraming pasabog itong si Willie Miller. Isa sa mga pag-uusapan natin yung mga ayaw na coach ni Willie Miller nung na player pa siya ng PBA. So, marami siyang binanggit na head coach na ayaw niya. So, 2, 3, 4 na head coach. Tapos, kay Calvin Abueva, in-interview din si Calvin Abueva. So, yan guys, ang ating topic sa araw na ito. So, hanggang sa susunod na next video, at paki-subscribe yung aking YouTube JLA Sports Basketball at yung JLA Vlogs Official. So, hanggang dito na lang tayo guys. Bye-bye!